worth it pa ba na maging freelancer in this time period? So, I'm creating this video kasi ang dami nang nagme-message sa akin sa YouTube, nagko-comment sa YouTube, and nagme-message sa akin personally sa Facebook about this topic, kung worth it pa nga ba na mag-freelance video editing in this time period, 2024. So, sasagutin natin yan isa-isa. For the first thing is, I'm going to be honest with you with what to expect and what is the current situation in this industry ng freelancing. So, ito yung mga bagay na dapat mong i-consider kung nagpaplano kang maging video editor, freelancer, at magsisimula ka pa lang. Okay, unang-una, I'll be honest with you, hindi madaling maghanap ng client. This is the number one that you have to consider. Video editing skill and looking for a client, yung negotiation skill, are two different skills. Hindi porke magaling ka mag-edit, 100% sure makakakuha ka ng client. Hindi ganon. Bakit ko sinabi na mahirap makakuha ng clients right now? Number one, kasi mababa yung rates. Then, punta ka sa Upwork ngayon, punta ka sa onlinejobs.ph, meron pa rin namang matataas na rates, pero meron ng mabababang rates. Bakit mababa yung rates na nakikita natin dyan? Unang-una, eto yan. Either yung nag-post niyan is someone na nag-outsource, kaya ang baba ng rate. Pangalawa, either baguhang video editor yan, or baguhang negosyante siya, kaya mababa pa yung rates na nilalagay niya doon sa job post. Meron din naman na kaya mababa yung post nila sa job post kasi marami nag-a-apply sa kanila na nag-o-offer ng lower rates. Ito nga yung mga bagong video editors pa lang na gustong magka-client. Ngayon, dahil sobrang dami na nag-charge ng mababang rate sa mga client na to, they think yun yung normal rate. Kaya kung ako sa inyo, kung yung mga nag-charge dyan ng mababang rates, itaas nyo yung rates nyo kasi it will affect every video editors in the Philippines. You have to listen to me kasi totoo to. I can predict kung ano mangyayari next. Kung ang rates na pinopost mo is sobrang baba, ang aakalain ng mga tao abroad, in the US, in Australia, in United Kingdom, yun yung natural or normal rates ng video editors sa Philippines, which is hindi naman. Ang rates natin talagang dapat mataas. The normal rate na mataas, I don't know kung bakit binababa nila yung rates. Ang isa sa nakikita ko dito reason is, yun nga, yung mga nag-outsource na sobrang baba ng binibigay nyong rates. Nakikita nyo yung magiging problem kapag sobrang baba yung rates na binibigay nyo. Ako kasi, pag nagbibigay ako ng rates sa ina-outsource ko, mostly 50-50 lang kami. And hindi siya yung gagawa ng lahat ng trabaho. I mean, pinapagawa ko sa kanya yung mga basic ng part ng work. Tapos, yung final edits, yung final polishing of edits, ako pa rin yung gumagawa. In short, katulong ko siya. Hindi 100% siya yung gumagawa. So, yung hatian namin with the rates, tama lang. I mean, hindi mababa. Hindi mababa yung part niya. Hindi na rin ako lugi. Actually, mas malaki yung part na nakukuha ng editor. Kasi majority of the job, siya yung gumawa. Ngayon, kung ikaw ay nag-outsource, tapos magpo-post ka ng job post, ang suggestion ko is, wag mo na lang ilagay yung exact amount doon. Ilagay mo na lang to be discussed. Kasi kapag naglagay ka dyan ng, let's say, 15,000 pesos na rate, o kaya 20,000 pesos na rate, aakalain ng mga clients natin abroad, yun na yung normal rate. So, hindi na din sila magtataas ng rate kasi nakita nila sa job post na yun na may kumukuha ng rate na ganon. So, kung nag-outsource ka at nakakakuha ka ng 100,000 or 80,000 and gusto mong mag-post or mag-hire, I think ilagay mo na lang to be discussed, to be safe. Kasi kapag nakita yan ng iba nga, ng client abroad, yun na yung akalain nilang rates. And the rest of us,
yun na yung post din nilang rates. Right? Number 2, kung bakit mahirap makahanap ng client. Kasi right now, tignan mo yung mga job posts sa Upwork and onlinejob.ph. It requires more than one skill. It requires more than one skill. Ako, na-hire ako with my current client right now kasi I have more than one skill. Tsaka, ang laki nung dating nung pagiging summa cum laude ko nung college. During the interview, kapag nakikita nila yon, no questions asked agad, kinukuha na nila ako agad. Right? So, and I have additional skill other than video editing. Marunong ako ng Facebook marketing. Marunong ako sa business. Marunong ako ng script writing. Marunong akong gumawa ng thumbnail. And parang lahat ng freelancing skills kasi, kaya nga sinabi ko na masterin nyo yung mga iba-ibang niche, kahit basic lang nun. May knowledge ako. So, pag yun na yung pinag-uusapan sa interview, alam nila na more than sa video editing yung mako-contribute ko dun sa company. Kaya kinukuha nila ako. Eto, number 3 reason kung bakit mahirap makahanap ng client right now is because of competition. So, as you can see, marami namang nag-enroll sa mga courses right now. Nakikita nyo naman yung comments, yung like nila. O, marami na tayong video editors. Marami na tayong virtual assistants. Marami na. Ang mangyayari dito, i-fast forward nyo lang sa future is magiging kagaya lang yung condition dito sa Philippines. Yung condition ng unemployment sa Philippines. Kasi masyado nang marami yung graduates na nakukulangan na ng work, available work. Ganun yung mangyayari in the future. Pero, matagal-tagal pa yon. But, it's a possibility na mangyari din in the freelancing industry. Dahil dumadami na nga yung gustong maging freelancer because of the different courses available. Ang dami ng courses available other than MSB. And actually, gusto ko ding i-review isa-isa yun kung worth it ba sila. And so on. So, siguro sa mga ibang videos, i-review natin kung ano yung pinakamagandang course na kukunin mo kung gusto mo maging freelancer pa rin in this situation na sinasabi ko. So, bakit competition yung sinasabi ko? Competition kasi kapag nakakita ka ng job post dyan, for sure, hindi lang ikaw ang mag-a-apply. And ang question ko sa'yo, ano yung edge mo over the other people na nag-a-apply dun sa job post na yun? Ano yung nilamang mo sa kanila? Kasi, i-expect mo na yung job post na yan, a-applyan din yan ng mga nag-outsource. Those people na meron ng agency. Mag-a-apply din sila doon. Right? So, ano yung nilamang mo sa kanila para ikaw yung matanggap? You have to consider that kasi factor yon kung magkakaroon ka pa ba ng client or hindi. Kasi meron ka ng ka-competition. Right now, sinasabi ko lang yung current situation para hindi ka mabibigla just in case mag-decide ka maging freelancer. Ang problem kasi na nakikita ko kung bakit ang daming nade-disappoint and madaming negativity na kumakalat ngayon, especially sa MSB and other courses. Kasi yung mga advertisement ng mga courses na to, those people that are selling these courses are sharing myths daw in the freelancing industry. They are making it look like na madali. Of course, gagawin nilang ganun yung advertisement para mag-enroll ka dun sa courses. Pero to tell you honestly, hindi yan madali. Okay? So, imaginein mo na lang yung unang review na ginawa ko. Ilang years ako nag-aral para maging teacher. Para makapagtrabaho. Tapos ikaw gusto mo mag-aaral ka lang ng isang araw, yung kapantay ka ng sweldo namin. 'Di ba? Hindi. Of course, kailangan mo tong aralin pa ulit-ulit. So, iyon yung isang bagay na dapat mong i-consider. Isa pang guide na i-share ko sa inyo is you have to consider bago ka mag-enroll sa isang course is bakit kaya kinreate yung course na yun sa tingin mo?
isipin mong mabuti bakit kinreate yung course na yon. Okay. Meron akong nakita ngayon na course, actually, direct to the client, I think. Yun yung title ng course. And I'm wondering, bakit kinreate tong course na to? Kasi it's about how to get a client. Okay? Kasi kung ako, eto honestly naman, I think everyone is thinking of this then. If I know a place where to get massive amount of clients, why will I share it with the rest of the world? Right? I will only share it to those people na kilala ko. Kasi kapag sinare ko sa iba yan, lahat sila magiging competition ko, ka-competition ko. Nung tinake ko yung course na yon, may natutunan ako. Pero I think, madami na rin ang gagawa nun dahil sobrang dami na rin nung nakita kong comments dun sa post nung direct to the client na course. So, marami na rin na mag-a-apply ng strategy na yun. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin kung anong strategy na yun. Pero, ako, sa sarili ko, dahil dun sa mga course na tinake ko from MSB and from that new course, direct to the client course, meron akong natutunang bagong way kung paano kumuha ng clients. And of course, that way is something na isi-share ko lang sa grupo ko. I did created a course for myself kasi kailangan ko talaga ng video editors nung time na yon, nung kinreate ko yung course na yon. And as I said, may bayad yung course na yon. It's just to filter out kung sino yung seryoso talaga. And right now, just an announcement, that course is no longer open. Okay, kasi ginawa ko lang talaga siya for me to get someone to help me edit videos for my clients. And dahil meron na akong 15 students, that's enough for me. I'm no longer entertaining any enrollees for that course. Closed yon. And hindi ko naman kasi ginawa yung course na yun para kumita. Okay? So, ginawa ko lang talaga siya para magkaroon ako ng katulong na editors sa mga sobrang edits na kailangan kong gawin. Ano yung mga frequently asked questions sa akin? Madami nagtatanong sa akin kung bibili na daw ba sila ng laptop or gamit nila kapag mag-i-start sila ng course. Actually, kung seryoso ka pa rin, after these things that I've said, after I told you the current situation right now na na-experience ng majority ng freelancer, yung mga magagaling na tsaka matagal ng freelancer, hindi na nila yan na-experience. Pero yung mga bago, real talk, kumbaga real talk, na-experience yung ganyang situation right now. Yun, bibili na daw ba sila ng laptop pagka gusto nila maging video editor? I suggest, isipin mo mabuti kasi hindi naman biro ang gagastusin mo para makabili ka ng laptop. Especially kung baguhan ka pa lang, right? Kung serious ka pa rin sa pagiging freelance video editor, ang suggestion ko is for you to stay where you are first. Kung may work ka ngayon, huwag ka magkukwit sa work. Huwag mo aalisan yan. You could start as a freelance video editor part-time, maraming part-time. And if nakakuha ka siguro ng 3 clients, suggest 3 clients, kung meron ka ng 3 clients and you think magiging okay ka sa freelancing, then that's the time you decide kung gusto mong mag full-time freelancer or mag-outsource ka. Diba? Nasa decision mo yan. So, ang question to finalize this, worth it pa ba na maging freelancer 2024, January 2024? Yes. Kung confident ka sa skill mo and kung meron kang art of negotiation and kung alam mo kung saan kukuha ng client. Yes, very worth it siya. Pero kung hindi, I suggest you have to gain knowledge first. Gain knowledge first kung saan ka kukuha ng clients. And make sure yung skill mo is improved. Master mo yung skill nung niche mo para makakuha ka ng clients. Isa pala to sa tinatanong sa akin. Bakit daw ba kailangan ko pang magkaroon ng at least basic knowledge? Sa niche ko, kung i-outsource ko naman,
Eto, I don't know kung bakit tinatanong to ng maraming tao. Isipin nyo naman, right? Isipin nyo mabuti. Paano ka makakakuha ng clients kung wala kang alam dun sa niche na yun? Yung marketing video kasi na napanood nyo is like, wala akong alam, mag-a-apply ako sa clients. Yung kay Sir Franklin, no? Thankful ako sa kanya kasi may natutunan ako. Right? Yung iba, may galit sa kanya kasi nga doon sa refund, hindi daw nababalik and so on. I don't know that side of story kasi kung napanood mo yung review ko sa MSB, hindi ko pinansin yun yung refund. Hindi ako naniwala doon sa refund kasi feeling ko boka lang yun. So, may mga tao kasi na hindi ganun yung mindset sa akin. Pero, actually, merong somewhat responsibility si Sir Franklin doon kasi nga sinabi niya. Okay? So, meron siyang responsibility on that for those people na naniwala doon sa refund. I think he has to do something for them kasi hindi talaga sila naging successful or hindi talaga sila nagka-result. And hindi naman talaga lahat magkaka-result. Okay? Either hindi natin alam yung situation nila, baka malas lang talaga sila or hirap na hirap talaga. Kasi possible talaga na hindi ka magka-result. And on the other side, it's possible din naman na magka-result ka. Marami din naman na nagka-result. Pero I think it's legit din na meron din hindi nagka-result. And sometimes, hindi naman nila fault din na hindi talaga sila nagka-result. Ginawa naman talaga nila lahat. And in that cases, I think the refund should be given for that case. So, yun, linawin lang natin, no? Ano yun? Para kang nananaginip dun kapag sinabi mong maghahanap ka ng clients without any skill. Tapos, maghahanap ka na lang ng gagawa para sa'yo. Ano yun? Swertihan. Walang ganun, diba? So, para makakuha ka ng clients, meron kang skill. Kaya kailangan mong aralin yun. Whether it's the negotiation skill. So, meron ka pa rin kailangan skill. Hindi yung wala kang alam, tapos makakakuha ka ng clients. That's not possible. Isa yun sa mga myth na sinasabi ko na baka nasa marketing siya ng isang video na pinaniwalaan nyo. Tapos akala nyo magiging madali. Kasi mukhang madali dahil sa pagkakasabi dun sa video na yun. Pero hindi yun madali. You have to learn it, you have to study it. Kailangan mong paghirapan. Kasi sabi nga, nakalimutan ko sino nagsabi, if it was easy, everybody would do it. Right? So, hindi siya madali. Ako, I have to keep up with the trend para makakuha ko ng mga additional clients. So, isa pa sa mga frequently asked questions is, saturated na daw ba yung market? For me, hindi pa naman. Kasi, may nagpo-post pa sa Upwork, may nagpo-post pa sa onlinejobs.ph, may nagpo-post pa sa mga iba-ibang pages, ibang social media places. So, hindi pa saturated yung market. The reason lang kung ba't nga hindi ka nakakahanap ng client is either dun sa mga nauna ko nang nasabi or kulang pa yung skill mo. Pero, for me, hindi pa siya saturated. Kasi nakakuha pa ako ng client sa Upwork eh. Nakakuha pa ako ng client sa Upwork last month. Right? So, kung saturated na yun, hindi na ako makakakuha. Right? And sa onlinejobs.ph, yung isa kong client, last 2 months ago, nakuha ko siya from onlinejobs.ph. So, that means, meron pa rin client, hindi pa rin saturated. The difference is, meron akong skill kasi kung paano makipag-usap sa clients. It's something na kailangan mo ding aralin para makakuha ka ng clients. Okay? Again, update ko lang, hindi na ako nag-hire ng video editors kasi nga, ang priority ko is yung mga taong tinetrain ko na. Yung mga taong finilter out ko na dun sa course na ginawa ko. Yung mga nag-join doon, most of them friends ko. 15 lang sila. And right now, at least 3 na sa kanila yung nabibigyan ko ng, na-assignan ko ng task. So, meron pang 12.
right? Hindi ko ginawa yung course na yun para kumita ako. Ginawa ko yun para magkaroon ako ng katulong talaga sa pag-edit. And dahil somewhat obliged ako to give them a work, naghahanap ako ng client actually for them na para meron akong ibibigay sa kanila. And kung kagaya ako ng iba na gumagawa ng course para kumita lang, hindi ko ihinto yun kasi ang daming mag-e-enroll. Right? So, ginawa ko lang, clarify ko lang na ginawa ko yung course na yun kasi kailangan ko ng katulong, hindi para kumita ako sa sarili ko. Okay? It's like, isa lang sa criteria ko para malaman kung committed sila is yung enrollment fee. Pero sinweldohan ko naman sila after kung ibigay yung work So, yung enrollment fee nila is bumalik lang din. So, ayun. So, deserve nila na sila i-prioritize ko just in case makakuha na ako ng mga bagong clients for them. And I'm not, yung mga nag-i-email sa akin, nagme-message sa akin, applying for video editors. Right now, I don't look for editors kasi nga, prioritize ko yung group ko. And sila yung tinatrain ko ngayon para pare-pares lang kami ng edit. So, yun. So, my final say is to stay where you are. Kung may work ka, dyan ka muna sa work mo. And aralin mo yung freelancing as a side hustle. Tapos, if you think you can do it, nasa decision mo na kung magpo-full-time ka or not. And ina-upload ko naman yung mga different guides. Yung discussion about the master plan, I will be uploading that within the week. So, stay tuned. Also, maglalagay pa ako ng mga guides about freelancers. Yung mga gusto pa rin mag-freelancers. Kasi I know na meron pa rin gusto mag-freelancers. And about video editing. So, I'll see you in the next videos after this one. For this week, I suggest you watch this video, yung sa mindset, yung about sa ebook. From there, doon mo na rin mada-download yung libreng ebook na pinapamigay ko. And just subscribe and like and keep updated sa trends natin. Kung may gusto kayong, eto pala, kung meron kayong mga questions about freelancing and stuff, i-drop nyo lang dyan sa comment. Sasagutin ko yan sa mga next videos or dyan mismo sa comments. If you have any questions regarding this or kung meron kayong gustong ipa-review na course, reviewin natin. E-enrollan ko tapos ako muna mag-enroll para sa inyo. Tapos titignan ko kung worth it ba siya. Kagaya nung ginawa kong review sa MSB. Bibigyan ko kayo ng guides kung makakatulong ba siya sa inyo. Nung nag-MSB kasi ako, totally zero knowledge ako sa freelancing. Kaya siguro factor yun, kaya na-appreciate ko siya ng sobra. We'll see kapag nag-review na ako ng mga ibang courses, then we will compare all of the courses kung alin ba yung best sa kanila. Okay? So, stay tuned. Abangan nyo na lang yung mga next updates and I'll see you again.